Okay, so magandang tanghali. 2 PM na. So makita nyo, meron tayong mga 350 ml bottles dito. At ito yung isa sa tinransplant natin. So galing to dun sa sa nursery natin ng mga basil. So yung nakababad sa tubig. So medyo matagal na sila doon. Nag-decide na ako na ilipat muna na lang sila dito. Total hindi ko pa naman to nagagamit. Nagamit ko na siya. Wala lang akong paggagamitan ngayon. Kaya dyan na lang natin ulit sila ilagay. Kahit alam natin na pag sobrang laki nila ay medyo may hirapan na tong container. Siguro mga hanggang 6 inches lang sila. Hanggang 6 inches. Tapos decide na tayo kung ililipat na natin sila sa soil. Tingnan lang natin yung ibang seedlings. Okay, so nandito na tayo sa mga cuttings natin. O seedlings. Pero cuttings kasi to hindi galing to sa seed. So ayan, kuha lang ako dito na ililipat ko doon. Tapos ayan, wait lang. Okay na siguro to. Lipat tayo. Okay, so ito mga to, dito lang naman natin ilalagay pag sisiksikan natin sila sa liit ng butas na to. So kung hindi naman or kung masyadong maliit to, pwede kong ikat tong 4 na corner para lumaki lang siya ng konti para magkasya tong mga seedlings natin. So, pakita ko lang sa inyo ibang seedlings natin. Cuttings natin. Ito, pakita nyo, root bound na siya. Hugis square na siya dahil square yung yung container. So, ayan, pakita nyo, yun ang mga ugat. Yung iba naman, sakto-sakto lang. Yung iba, mabilis mag-ugat. Depende siguro sa parte na nakuha natin. Or depende na rin sa location nila. At marami pang factors. Pero anyway, isa-isahin ko lang dito muna at pakita ko sa inyo mamaya. Wait lang. Okay, so that's it. Kompleto na. So kung mapansin nyo, naglalagay din ako, nagsubok din tayo nung may mga medyo may fungus na or problem. Titingnan ko kasi kung makaka-recover pa sila, tapos kung lalaki ba sila na maayos. Kasi ito, may ibang dahon na hindi masyado maganda itsura, pero ganun talaga. Wala naman tayong pesticide na nilalagay dyan kasi ginagamit din natin yan. So ngayon, since nailagay ko na sila, nabawasan na natin yung mga seedlings doon. Baka yung ibang natirang seedlings doon, tanggalin ko na mismo o yung lemon ang itanggalin ko. Tapos maglalagay tayo ng panibagong mga cuttings. So gagawa ulit ako ng cuttings ngayon. Medyo mainit dito pero gagawa ako. Tapos yung mga sobrang dahon ng mga cuttings natin, gagawin nating basil tea. Diba? Tapos i-share din natin sa mga kaibigan natin. So hopefully magustuhan nila. Pero kung hindi, okay lang. Iba-iba naman tayo ng panlasa. Kanya-kanya rin naman preference. Pero let's see kung ano maging reaction nila dun sa ating basil tea. Yun lang naman. At sa susunod na lang. Nga pala, yung mga update nito pwede nyo makita dun sa pag nag-update ako ng garden or urban garden sa ground floor. So medyo marami-rami na rin tayong tanim doon. Meron tayong mustasa, pechay, lettuce, may nakatanim sa lupa. Meron ding basil doon, may nakatanim din sa hydroponics or Kratky's setup. So, ayun. Ang pinagkaiba lang siguro doon, hindi masyado magiging maganda yung tubo doon kasi yung sunlight ang pinaka-problema ko dun sa ground floor. Halos 1 hour lang yung sunlight exposure nila. Pero maliwanag naman. So hopefully, we learn something dun sa mga kung ano-ano man at we're able to grow this siguro after 2 weeks makikita na natin yung difference kung tataas na to ng mga ganyan, magdodoble na sila ng height or kung ano man. Update ko na lang kayo. Yun lang. Bye-bye.